inannounce po ni John Vic Remulla na si BP Sara po ay hindi nakipagtagpo kay Madriaga. Ang kinatagpo daw ni BP Sara ay si Tebes. Imagine. Ang tagal nang nagsabi si Madriaga. Yung kampo ni Madriaga, ang tagal na nagsabi na pinupuntahan siya ni BP Sara. Ngayon lang pinabulaanan. Tinansya nila eh. Kakagatin ba ng tao yung mga sinasabi ng Madriaga na yan? O nung na-realize nila, hindi kinakagat ng tao, change ano tayo? Ha? Change script tayo. Wag na natin yan, hindi ka panipaniwala. Wala naniniwala kay Madriaga, wag na natin ipilit yan. O, change topic tayo. Hindi si Madriaga ang dinadalaw. Bakit ngayon nyo lang dininay yan? Bakit pagkalipas ng 1 linggo yata bago kayo nag-deny na hindi si Madriaga? Kung totoo yan na hindi kayo kasama diyan sa gusto magpalaganap na siraan si BP Sara, dapat sinabi nyo na kagad. Hindi totoo. Unang araw pa lang, hindi totoo. Ba't ang nakalipas pa? 1 linggo mahigit bago kayo nagsabi na hindi totoo yung sinasabi ni Madriaga. Change topic, change script naman. Baka kumagat tayo eh. Huwag kayong kumagat dyan sa mga sinasabi na yan. Huwag nyo sabihin, kita nyo si Tebes. Si Tebes pala. Tapos sasabihin naman natin, kita nyo si Tebes. Hayaan nyo po ang magkumpirma niyan si BP Sara. Kulang tayo lahat. Wait and see lang tayo. Kasi gimmick nila yan eh. Kita mo, si Tebes palang kinakatagpo. Di ba kriminal yun? Kita nyo, ganun. Basang-basa na namin kayo. Kaya hindi kayo mananalo sa mga Duterte. Hindi nyo pa alam. Hindi nyo pa ginagawa. Alam na namin ang resulta. Mabasa na namin yan. Di ba? Kung hindi kayo parte niyan, ng paninira kay BP Sara, bakit ngayon nyo lang sinabi na hindi totoo yung sinasabi ni Madriaga? Nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. Sinagot po yan ni retired Brigadier General Orlando De Leon. Yan po. Umaaray din pala ang taong nasa taas pag binabato ng katotohanan ng mga taong nasa baba. Ayan. Alam mo, retired Brigadier General Orlando De Leon, kaya po umaaray yan si Ate Vilma Santos, Ate B. Hindi po sanay na nababanatan. Pero po, yung mga sanay nang nababanatan, wala na pong talab sa kanila. Lalo na po yung mga biktimang adik. Aba, hindi na po. Biktima nga eh. Ha? Biktima nga eh. Okay. Opo, totoo po na biktima sila pero hindi po dapat yung biktima sila na sila po yung kaawaan natin. Paano yung nabiktima nila? Tama naman, talagang hindi na nila kontrolado kaya nga dapat nagko-conduct tayo ng war on drugs para wala na pong pumalit sa kanila. Alam niyo po, sa totoo lang, ang pasalamat natin kay Pangulong Duterte, 6 na taon na walang mga bagong adik. Maliban na lang siguro yung mga kamag-anak ng mga opisyal kasi nakakapagpalusot eh. Pero ako naniniwala po ko 6 na taon ni Tatay Digong walang naging bagong adik. Ibig sabihin, yung mga dating hindi adik, hindi po naging adik nung panahon ni Tatay Digong. Ano yun? Napaka-illogical mo na nun. Hindi ka adik nung panahon ni Pinoy. Tapos nakita mo, ang daming namamatay ha. Ang daming tinutokhang. Mag-addict kaya ako ngayon. Subukan ko lang kung totoo tong hindi ka addict nung panahon ni Pinoy. Tapos mag-addict ka panahon ni Duterte. Yan po ang malaking kalokohan, di ba?
Kaya yan po ang kaya ko ipagmalaki kahit wala akong datos. No? Yan ang minana ni Marcos. Nakukonti lang yung adik. Hindi eh. Okay. Ito po si BP Sara. Nagpa-picture po sa kanya itong courtesy call of Her Excellency Sarah Hulton, Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Philippines. Office of the Vice President Inday Sara Duterte, Mandaluyong City. Tignan nyo po to si BP Sara. Yan po ang tunay na nakikipagtagpo sa mga ambasador. Ito si Ronald Llamas. Kiniklaim niya po na nakikipagkita siya sa mga ambasador. Niwala namang picture. Manong ilabas mo yung picture mo na kayo ay nag-usap ng mga ambasador na sinasabi mo. Di ba? Sabi ni Llamas, may mga nakausap daw siyang ambasador na pag si Sara Duterte daw ang nanalo, babagsak ang Pilipinas, matutulad daw tayo sa North Korea. 'Di ba? Nakita nyo po kung ano pong uri ng tao to si Llamas na to. Wala po naniniwala. Ang hirap, no? Kung nagsasabi ka ng mga bagay-bagay tapos walang naniniwala sa'yo. Ronald Llamas. Ito sabi niyo, yung mga kausap ko mga ambassador, sabi nila, kapag nakabalik yung mga Duterte, you will be a failed state. Para kayong North Korea. Sino kaya yung nakausap niyang ambassador? Lahat nagdududa sa kanya kung may kausap ba talaga eh. O extension ng panaginip ni Llamas ang lahat. Alam mo, dapat imbestigahan to si Llamas. Kasi national security po yan. Biruin nyo, pangalawa sa pinakamataas. Pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansa natin, Vice President. Tapos, pinag-iisipan pala ng masama ng mga ambasador. Aba, palayasin yung mga ambasador na yan. Ganun kaliit ang tingin nila sa pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Dapat yan, imbestigahan yan si Llamas at sabihin kung sino mga ambasador at palayasin, papalitan. Paano kayo makikipagtulungan sa Pilipinas? Ambasador kayo, nire-represent nyo yung bansa nyo. Tapos masama, maliit ang tingin ninyo sa pangalawang Pangulo namin. Kung nagsasabi ng totoo si Llamas, imposible po. Matataas na tao po yan. Nagre-represent po sila ng bansa nila. Hindi po basta-basta makikipag-usap yan sa mga katulad ni Llamas. Alam niyo ba yung representative ka ng bansa mo? Nire-represent po niya si King. Si King Charles po ang nire-represent niya. Yung Prime Minister po ng UK ang nire-represent niya. Tapos sasabihin niyo makikipag-usap kay Llamas. Minsan, yung mga magkakatropa na yan, ang lalaki ng ulo, ang taas ng tingin sa sarili, no? Katropa niya si Haider yan eh. Tsaka si Esguera. Pare-parehong